Patuloy po natin purihin ang Panginoon. Let us have a spontaneous worship. You'll never stop working. I'll never stop working. Baguhin natin. See it working. Oh God, let there be a fresh anointing, oh God, in the life of these people, oh God. And I remember the passage in the book of Psalms, chapter 121. The Lord doesn't sleep and slumber. Ang Diyos kailanman hindi natutulog at hindi man tinatamad. Natutulog ka man, ang Diyos patuloy na gumagawa sa iyong buhay. Tinatamad ka man, nanlalamig ka man, nagdududa ka man sa iyong sarili, patuloy pa rin tumatrabaho ang Panginoon sa iyong buhay. Hindi nagbabago ang pagmamahal ng ating Panginoon. Kanina nga, habang ako nasa likuran, katabi nila Brother Harney, nandoon na tahimik lang ako, nakayuko. Sabi ko, Lord, this is a familiar place. Pamilyar na lugar ito, Panginoon. Itong biyaya ng Diyos, Christian Fellowship Binyan, Panginoon. Same people, same setup. Pero Panginoon, pwede po ba kahit ganito ang lagi namin ginagawa every Sunday? Pwede po bang gawin mong bago naman ngayon? Pwede po bang, Panginoong Yesus, yung mga bagay na hindi namin kayang unawain ang iyong ibigay sa bawat isa? Pwede bang, Panginoon, na kami po ay paluwain mo hindi sa problema, kundi paluwain mo dahil nadama namin yung dakilang pag-ibig mo sa buhay ng bawat isa? That even though that we are unloved by our family, kahit hindi kami mahal ng aming kapamilya, kahit hindi kami mahal ng mga taong aming tinulungan, yung pagmamahal mo, yun yung pinakamahalaga, Panginoon. Panginoon, gumawa ka ng mabuti, Panginoon, sa umagang ito. Hindi lamang, Panginoon, na kami nakakapagbigay ng papuri at pasasalamat sa iyo, nakakarinig ng salita ng Diyos, O God. Pero Panginoon, hinihingi ko sa iyo, Panginoon, na gumawa ka ng mga bagay na kamangha-mangha, mga bagay na dakila, na pwede po ba, Panginoon, yung may mga sakit sa oras at sandaling ito, sila po ay magsigalingan, Panginoon. Na pwede po ba, Panginoon, yung taong sinisisi niya ang kanyang sarili, bakit nagkaroon ng problema sa kanilang pamilya, hindi niya mapatawad ang kanyang sarili. Napakiramdam niya, siya'y napakaduming tao. Pwede mo ba maramdaman niya yung tinatawag na kalinisan na nagmumula sa iyo, Panginoon? That you said in your word, O God, kapag laging sinisisi ng aming puso ang aming sarili, O God, you are always greater than our hearts. Na wag na namin, Panginoon, tingnan yung nakaraan. Na wag namin tingnan yung aming sarili. Wag namin tingnan yung kapaligiran namin, Panginoon. Na ang laging titingnan lamang namin, Panginoon, yung natapos na gawa mo sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Na makikita namin, Panginoon, yung kalakihan mo, hindi yung kalakihan ng aming problema, Panginoon. Na makita namin hindi yung ginagawa namin dahil kapag lagi yung ginagawa ang titingnan mo, nagbibigay naman ako ng tithes and offering, naglilingkod ako sa Panginoon, kompleto ako ng attendance sa simbahan. Pero bakit gano'n? Napakarami kong problema. Huwag yun ang tingnan mo. Tingnan mo yung ginawa sa iyo ng ating Panginoon at mas malaki pa ito kaysa sa ginagawa mo sa Kanya. Ang sabi nung kanta kanina, He will still keep on working. Even when I don't see it. Pwedeng baguhin natin yung kanta. I will still keep on praising God. Diba kung ang Diyos ay patuloy na nagtatrabaho sa aking buhay, even when I don't see it, you're working. Nasaan yung verse dyan na patuloy pa rin ang Diyos na nagtatrabaho? You will never stop working. So if God is never stop working,
you should never stop on praising God. Huwag kang titigil na magpuri sa Panginoon. Huwag kang titigil na manalangin sa Panginoon. Hindi porket natanggap mo na yung dinadalangin mo, titigil ka na sa pananalangin. Keep on praying and praying and praying because on the waiting, God is changing yourself. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka relihiyosong tao. Walang relihiyosong tao sa langit. Ang meron sa langit ay yung mga taong nagtitiwala sa Panginoon ng lubusan. It's all about your faith. Because your faith is an attitude of surrender. Your faith is an attitude of trusting God that, Lord, make way. Lord, make way. Lord, make way. We are making room in this place. We are making room in our lives, oh God, because you will be the one, oh God, to take over, oh God. It's not yet over until God says it's over. The enemy will say it is over, but always remember that you are an overcomer. Sasabihin ng kaaway, makasalanan ka. Sasabihin ng kaaway, matanda ka na. Sasabihin ng kaaway, wala ka ng pondo sa iyong bangko. Sasabihin ng kaaway, iniwan ka ng mga mahal mo sa buhay. But God is saying unto you right now, you will overcome it. We are more than a conqueror. Once again, let's sing. When the praise goes up, God will raise you up from where you are. Kapag ikaw ay laging nagpupuri, nagpapasalamat sa Panginoon, iaangat ka ng Panginoon. The enemy will come like a flood, ang sabi ng salita ng Diyos. But He will lift a standard on you. Hindi ka malulunod sa baha ng problema sa iyong buhay. Hindi ka malulunod sa baha ng kasalanan sa iyong buhay. I am assuring you, the Word of God saith, when sin is increasing, the grace of God is increasing. Jesus loves you so much. Jesus loves you so much. Don't doubt it. Mahal na mahal ka ng ating Panginoon. Hindi ka nandiyan sa problema mo na yan dahil pinaparusahan ka ng Panginoon. No! God is teaching you right now. Holy Spirit, rain down on this place, oh God. Rain down on this place, oh God. Yesterday, nag-post ako sa Facebook, nag-i-invite ako ng mga pwedeng umattend dito. Sabi ko, bukas, aaraw. And I remember, I have the power. Sabi mo sa katabi mo, you have the power. You have the anointing. You have the authority. You have the dominion. Sabi ko, bukas aaraw. Kasi araw ng Diyos. Hindi ko sinasabi na ang Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, hindi araw ng Diyos. Lahat yun ay araw ng Diyos. Pero higit sa lahat, ito lamang yung pagkakataon na tayo magkakatipon, magsasama-sama. At naalala ko, sa panahon ni Elijah, ang sabi niya, hindi ulan. At hindi nga umulan na mahigit na 3 taon. At naalala ko ulit, ang sabi ni Joshua, hindi lulubog ang araw. At hindi nga lumubog ang araw. Kaya yung bibig mo, ayusin mo ang sinasabi ng iyong bibig.
Pag naayos ang sinasabi ng iyong bibig, mababago ang takbo ng iyong buhay. Pag nabago ang takbo ng iyong buhay, makikilala mo ang Panginoon sa iyong buhay. At kapag nakilala mo ang Panginoon sa iyong buhay, magkakaroon ka ng katapangan na lagi ipagpatotoo ang kabutihan ng ating Panginoon. You are not a victim. You are a victor. You are not the tail. You are the head. You are not broke. Hindi ka baon sa utang, hindi ka walang pera, but you will be on the breakthrough of your life. There might be breaking in your life. There might be aching in your life. Alam mo yung breaking? Masakit yun kaya nga aching di ba? Isipin mo na nga lang kapag sumasakit yung ngipin mo, masakit yung buong katawan mo, masakit yung ulo mo Kaya ka dumaraan sa kirot ng iyong buhay para maranasan mo yung pag-comfort sa iyo ng ating Panginoon. How can you say that He is your divine healer kung hindi ka daraan sa pagkakasakit? How can you say that He is your Jehovah Jireh kapag wala ka ng pera at nandun patong-patong mga due date at due bills mo? Doon mo makikita na hindi ka mapuputulan ng kuryente. Maaaring ngayon naghahabol ka pero darating ang panahon ikaw na ang hinahabol ng pagpapala. Pero matagpuan ka sana ng Panginoon na tapat sa panahon ng lalong-lalo na sa panahon ng meron. What hinders your blessings is your character. Ang pumipigil sa iyong pagpapala, yung iyong pag-uugali. Sabihin mo, mayabang kasi ako Matigas kasi ang ulo ko But don't worry. Even the unclean vessel, pwede yung panirahan ng banal na espiritu. Iba yatang turo yun, Pastor Jonathan. Di ba ang sabi ng Biblia, be holy for I am holy, be pure for I am pure. Tatanungin ko kayo, before we go to the message, Sister Vilma, mag-exam ka ba muna bago ka turuan ng professor mo? O mag-aaral ka muna, tuturuan ka ng professor mo bago ka mag-exam? Tuturuan ka muna. So ibig sabihin sa ating buhay, hindi ka muna magiging banal. Hindi ka muna magiging katanggap-tanggap. Dahil hindi mo kayang baguhin ang iyong sarili, that's why you need the Holy Spirit in your life. So sa examination, kailangan ka muna turuan. So sa ating buhay, kailangan natin ng banal na Espiritu because the Holy Spirit will teach you. Ang banal na Espiritu magtuturo sa iyo ng mabuting gawa. Ang banal na Espiritu magpapalaya sa iyo laban sa tanikalayan ng kasalanan. Ang banal na Espiritu magbibigay sa iyo ng kalakasan. To open up your mouth. To stand in integrity. To stand between the gap. It's not who you are. It's who the Holy Spirit in your life. Hindi mahalaga kung sino ka. You are in the dust. You're a dung. You're a defeated foe. It doesn't matter. But when the Holy Spirit, tandaan natin si Pablo, si Saul. Tinutuligsa niya ang Panginoon. But when the Holy Spirit works in your life, kaya ba, may pinakanta ko kay Pastor King, hindi niya raw kaya, but it's okay. Alam niyo ba isang kanta? Holy Spirit rain down. Alam ba natin yan? Hindi. Sino may alam dito? Teka, alam ba ng musician? Tandaan nyo, ang simbahang biyaya ng Diyos Christian Fellowship at ang bawat simbahan, it's not just an ordinary church. Kung ang simbahan ay kagaya ng isang kainan, hindi po ito fast food restaurant. Sa fast food restaurant, nandoon, order ka, nandun agad yung pagkain mo. Kung ang simbahan ay kagaya ng isang restaurant, ang simbahan, it is a fine dining. Na kung saan matagal ang pagluluto, matagal ang pag-aawitan dahil hindi mahalaga yung mensahe, ang pinakamahalaga yung puso mo na binabago ng ating Panginoon. Kung ang simbahan ay kagaya ng isang hotel, hindi lang ito basta 2, 1, or 3-star hotel. This is a 5-star hotel on where you can rest and you will have a comfort. Kung ang simbahan ay kaharian, hindi ito kagaya ng Griego, ng Greek Empire o ng Roman Empire. Ito'y kaharian ng ating Panginoon. Every kingdom will fail. Ang bawat kaharian ay mabibigo. Ang bawat presidente, ang bawat hari ay magbabago-bago. Pero ang pangalan ng ating Panginoon, siya pa rin ang hari ng mga hari. This is a revival church. We should love to sing. Not just only the church, but when you are alone. What do you do
when you are alone is the most important thing. Your pastor, Pastora Magda, maaaring di man nyo makita sila. Maaaring hindi ko man kayo makita, hindi ko kayo babantayan ng bawat segundo, bawat minuto ng aking buhay. But God sees you. Everything is prepared on the waiting season. Everything is prepared when you are alone. That is the start of the training of your life. Keep on trying, keep on trying, keep on trying, even if you are failing. Sumubo ka lang na sumubo kahit ikaw ay lagi nabibigo. Dahil doon sa iyong pagbibigo, tandaan mo, ang sabi nga ni John Maxwell, kilala niyo si John Maxwell? One of the author of a greatest leadership book. The fruit of failure is learning. Ang bunga ng kabiguan ay pagkatuto. Saan ka matututo? Sa kabiguan. Kaya nga kapag patong-patong na ang problema mo sa iyong buhay, puro mali na ang tinatawag ng mga desisyon mo sa iyong buhay, doon ka mas lalong hubugin ng ating Panginoon at tatawanan mo lang yung mga mali mong desisyon sa iyong buhay, and God will redirect your life. God is in the business of a new direction. Kahit naliligaw ka sa iyong buhay, hindi pa rin nagbabago ang ating Panginoon, iniibig ka pa rin ng ating Panginoon at dadaling ka pa rin niya sa pinakaplano niya sa iyong buhay. Just continue on drawing back to God. Magbalik loob ka sa Panginoon. Huwag mong tingnan yung mga ngaral na ikaw ay nasasaktan sa mga ngaral. Alisin mo ang takbo sa mga ngaral. Sapagkat ang mga ngaral ay isang tao lang din na kagaya mo. Ilagay mo ang puso at isipan mo sa ating Panginoon. If you want the freedom today, if you want to God works in your life, then open your life. Buksan mo ang iyong buhay. Hanggat hindi mo binubuksan ang iyong buhay, hindi mo makikita na maganda ang iyong kinabukasan. Dahil ang ating Panginoon, siya ang tatrabaho, siya ang maglilinis ng iyong buhay, siya ang magsasaayos ng iyong buhay, because the steps of the righteous are ordered by the Lord. You have the power. Magbabago ang salita mo kapag nagbago ang puso mo. Hindi mo na sasabihin na mahirap ang buhay, sasabihin mo maganda ang buhay, sasabihin mo matagumpay ang buhay, sasabihin mo malaki ang biyaya na naghihintay sa aking buhay. Sasabihin mo napakababait ng aking mga kasama sa bahay. Hanggang sa makikita mo, sila na ang nagbibigay na pamasahe sa iyo. Hanggang sa makikita mo, sila na nagyayaya sa iyo sa simbahan. Hindi na sila yung tulog kada umaga. Manatili ka lang sa pagkatawag sa iyo ng ating Panginoon. Alam niyo po, napakaganda ng mensahe ngayong umagang ito. Kaya ba natin? Brother, hindi. Holy Spirit, right now. Ang mensahe natin sa umagang ito ay napakasimple at napakaganda. Lagi naman maganda eh. Laging bago. Tingnan mo yung katabi mo. Bagong lipstick yan. Bagong kulay ang buhok niyan. Bagong postiso yan. Dati bungi yung isa niyan. O kung bagaba sa classroom, one seat apart yan. Pero ngayon, kita mo, diretso na yung kanyang ngipin. Kung nagbabago ang itsura, sabihin mo nga sa katabi mo, uy, ba't ka nakasimangot? Bawal na nakasimangot dito. Papangit ka. Tandaan mo ang sabi ng isang awitin, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Kantahin nga muna natin yun, exercise muna tayo. Sino nakakalam nandito? Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Masayang tunay, masayang tunay, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, masayang. Alam natin ni Pastora Magda, kaya Pastora Magda? Kaya? Alam mo na sinong gustong kumanta? So mawawala yan, malalaglag yung boses ninyo, lalabas yan, maniwala kayo. Nandiyan ang kagalingan kapag ikaw ay sumusunod na hindi mo tinatanda ang pakiramdam mo. Because faith is not a feeling, faith is not an intelligence, faith is believing on God and obeying God. Because the moment you obey, that's the time you become fruitful in your life. Sige nga po, Pastora Magda. Kahit beat lang ng okay lang. Ng drums. Alam ko mahirap. Dito po kayo. Tandaan niyo po mga kapatid, ang pagkanta, hindi lang ito pa new generation. Anong kala niyo sa akin, 40 years old na? Ay, bata pa ako. Pero alam ko yung kanta ng mga tinatawag na charismatic movement. Alam niyo po, natutuwa ako ngayon. Meron akong kaibigan na isang leader ng Katoliko. Gugulat ako, sabi ko. Ano siya impersonator, tapos nakalaya siya mula sa pagiging bakla. Nandun siya sa dating palabas ng Itbulaga. Nagugulat ako na yung mga kinakanta na nila, mga charismatic song.
medyo nawawala na yung mga santo nila. So I do believe this is the last second of this journey na kung saan binabalik ng ating Panginoon yung pouring out of the anointing and the Holy Spirit. Walang reliyon na makakakit sa langit. Ang meron yung may selyo ng banal na Espiritu. Ang meron yung may pananalig sa ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. 1, 2, ready? Sing. Hallelujah. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Masayang tunay. Masayang tunay. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Masayang tunay. Ang Kristiyano ay masayang tunay. Masayang tunay. Masayang tunay. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Masayang tunay. Amen. Hallelujah. Susunod. Buhay, buhay, buhay kailang paman. Ay buhay, buhay kailang paman. Buhay, buhay, buhay kailang paman. Ang Jesus ay buhay Kailang paman. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus Ay is buhay kailang paman. Sing hallelujah, sing hallelujah. Si Jesus ay buhay. Kristiyano ay masayang tunay. Masayang tunay. Masayang tunay. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Masayang tunay. Hallelujah. Masayang tunay. masayang tunay. Ang buhay ng Kristiyano Amen. Hallelujah. Maraming salamat po. Tandaan mo, kapatid, tingnan mo yung katabi mo, buhay ka ba talaga? Parang ang bigat ng katawan mo pero pag sumisigaw ka sa anak mo, asawa mo, lakas ng boses mo. Sana kung paano mo sinisigawan yung anak mo at yung asawa mo, ibuhos mo kay Lord. Hindi yung parang dito ang hinin mo. Tandaan mo mga kapatid, ang sabi ng Biblia, yung mga nagpupuri, nagpapasalamat, umaawit ng kanta sa ating Panginoon, sila yung mga buhay. Dahil ang sabi ni David sa isang bahagi ng Salmo, kung ako'y kukunin mo na Panginoon, wala na magpupuri sa'yo. Hayaan mo ba na mga bato, mga puno lamang ang magpuri sa'yo? Kung yung mga puno nga nagpupuri kapag humahangin, kung yung mga ibon nga nag-aawitan, bakit ikaw? Sabihin mo nga sa katabi mo, napakahusay mo. Napakadakila mo. Napakatagumpay mo. Eh bakit naman hindi ka magiging mahusay? Sino bang kamukha mo? Kala ko yung tatay mo tsaka nanay mo si Jesus. Oo, syempre, kamukha mo yung nanay, tatay mo, oo yun. Literal, kamukha mo yun. Kaya nga pagtatanungin mo yung anak mo, kagaya ng anak ni Brother Harvey, kung sinong kamukha ng kanyang anak, o si Javi, lagi sasabihin niya yung tatay ko, kamukha ko. Proud pa sila. Pero lagi mong tatandaan, hindi lang basta kamukha mo ang Panginoon. On the 6th day, ang sabi ng Panginoon, when He created Adam and Eve, when He created man, He says, you are very good. Nilikha niya yung langit, nilikha niya yung dagat, nilikha niya yung isda, nilikha niya yung ibon, nilikha niya yung mga hayop. Ano ang sabi niya? It was good. Pero ikaw, kahit masama ka, you are still very good. Dahil hindi tinitingnan ng Panginoon yung kahapon mo, ang tinitingnan ng Panginoon yung ngayon mo na pagdedesisyon mo sa iyong buhay. Dahil yung pagdedesisyon mo sa iyong buhay, babaguhin ng Panginoon ang direction mo sa iyong buhay. Bakit mo sasabihin na disqualified ka? No, don't disqualify yourself. Pinili ng Diyos yung mga masasama. Pinili ng Diyos yung mga duwag. Pinili ng Diyos yung mga matatakutin. O diba? Sa cave Adullam. Sino ba kasama ni David? Kasama niya yung mga biguang buhay. Kaya may kabiguan ka sa iyong buhay para alisin ng ating Panginoon yung mga nakasanayan mo. Kaya may kabiguan sa iyong buhay dahil ayaw ng Panginoon na paulit-ulit na fried chicken ang pagkain mo. Ang gusto ng ating Panginoon, steak naman. Kaya may kabiguan ka sa iyong buhay
para mabago ang pananaw mo sa iyong buhay na it's not by might, it's not by my power, it's by the Spirit, saith the Lord. I do not boast my family. I do not boast my wealth. I do not boast my health. I boast the name of Jesus Christ in my life. Ang pagmamalaki mo, Panginoon. Dakilang Ama, salamat po sa umagang ito. Salamat po sa kabila ng mga nangyari sa mga nakalipas na mga araw. Narito po kami. Nagkatipon-tipon, humakbang, sa kabila ng mga nararamdaman namin sa aming katawan. Sa kabila ng mga painful experience, Panginoon, still yet we obey, O God. Only in obedience, O God, naroon po ang pagiging mabunga. Kaya sa kanilang pagsunod, Panginoon, sila po ay iyong katagpuin sa umagang ito. Ang kanilang kalooban, Panginoon, ay bigyan mo po, Panginoon, ng panibagong kalakasan na nagmumula sa iyo. Ang bawat salitang kanilang maririnig, Panginoon, ay hindi manggaling sa akin, Panginoon. But it is you who is speaking and confirming the word of God unto them. To give them hope, to encourage them, and to give them, O God, an increase of faith. Kaya, Panginoon, sa oras at sandaling ito, magtatapos ang gawain, pero matatapos din po ang aming kahinaan. Magtatapos ang gawain, maghiwalay-hiwalay kami, pero hindi kami mawawalay sa iyong piling, Panginoon. That we will continue to grow and grow and grow and grow and grow in the knowledge of God. As you grow in the knowledge of God, you will understand the ways of God. Kaya, Panginoon, kami po'y magiging ulo at hindi buntot. Ang makikita sa amin, Panginoon, ay ang mabubuting gawa mo na natapos sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. O Father God, let there be a metanoia in the lives of these people. Let there be a new mind, a new heart, a new spirit, O God. So when they go out, O God, they will shine because it is your light na siyang nakikita ng kadiliman sa mundong ito. Kaya salamat, aming Ama, you are removing the spirit of fear. You are removing the spirit of doubt. You are removing the spirit of timidity, O God. You are removing the spirit of self-righteousness, O God, but it is your righteousness that will prevail in our life. In Jesus' mighty name, amen and amen. Before we start, tuwi ako napunta po dito, can we walk around and can we get somebody para ipanalangin po natin siya? Ipanalangin natin yung kapatid na yan dahil yung kapatid na yan nangangailangan ng panalangin niya. Sige po, tayo po tayo. Let's go around. Yung piliin nyo naman yung hindi nyo kakilala. Huwag nyo naman piliin yung lagi nyo na nakikita. Piliin nyo po yung mga taong hindi pa kayo nakakasalamuha. May God see them in your life. Panginoon, sa oras at sandali pong ito, Panginoon, ang simbahan ay isang ospital. Isang ospital, Panginoon, na kung saan ang bawat isa ay nagpapanalanginan, nagpapalakasan, Panginoon, upang ikaw po ang makita sa aming buhay, Panginoon. Ilagay mo nga po sa kanilang bibig ang mga salitang dapat nilang bigkasin, Panginoon. Na sa kanilang pakikipag-isa sa bawat isa, Panginoon, ito po yung pinagkakasunduan sa langit, Panginoon. Lord, we are in partnership with them and with you, O God. Na kami po ay nakikipag-partner, Panginoon, sa kanila at sa iyo, Panginoon. Na kung ano man ang aming pinagkasunduan dito sa lupa, ito yung pinagkasunduan namin sa langit, Panginoon. Lord, this is not just a church, O God, but this is a house of prayer, Panginoon. Kaya anuman ang mga kabigatan nila sa kanilang buhay, O God, strip it away from their life. Take it away from their life, O God. Anuman ang kanilang tinatawag na pag-aalinlangan, Panginoon, palitan mo po ito ng kagalingan at kalakasan na nagbumula sa iyo, God.
Increase their faith, O God. Pataasin mo po ang kanilang pananalig sa iyo, Panginoong Yesus. Lord, this church, O God, may this church, O God, be filled with the Holy Ghost. Lord, send the Holy Ghost in this church, O God. Send your fire in this church, O God. Create unto us, O God, a clean spirit, O God, and a new heart, O God. Restore unto them, O God, the joy of salvation, O God. Hindi lang po sila basta upo sa simbahang ito, Panginoon. But they will download, O God, every single words of wisdom, every single words of revelation na nanggagaling sa iyo, God. Dinilig mo po ang aming panalangin, Panginoon. It is an open heaven, Panginoon, na kung saan, Panginoong Yesus, ang buong kalangitan ay handang-handa mong ipadala ang iyong pagpapala sa bawat isa. According to their needs, O God. According to their faith, O God. Let it be done unto them, O God, in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Palakpakan po natin ang Panginoon. Makakaupo na po ang bawat isa at salamat sa Panginoon na kahit man nandoon ang malakas na pagulan, mas malakas pa rin ang ating pananalig sa Panginoon. Dahil tayo po bilang isang Kristiyano at bilang isang anak ng Diyos, hindi lamang po tayo basta marunong sa salita. Pero higit sa lahat, marunong tayo sa gawa. Dahil sinasabi natin ng isang bahagi ng Biblia, that what shall separate you from the love of Christ? Maaaring lagi mo sinasabi, wala makakapigil sa akin sa pagmamahal sa Panginoon. Pero sa panahon lamang ng pagulan, ayaw mo nang sumimba. Sa panahon lamang na brownout sa inyo, ayaw mo nang sumimba. Sa panahon lamang na walang pamasahe, ayaw mo nang sumimba. Then let our action always justify our words. Ng ating pananalita ay mapatunayan natin sa pamamagitan ng ating paggawa. Dahil madaling sabihin na mahal natin ang Panginoon, pero huwag ka mag-alala. Kung ikaw ay nakaka-identify sa aking sinasabi na pinatatamaan mo yata ako, Brother Jonathan, ako yata yung laging sabi ng mga verse, ng mga Bible verses, ng mga pangako sa Panginoon, pero hindi ko nagagawa. Huwag ka mag-alala. That is a part of human flesh. Yun ay bahagi ng iyong laman. Na you always do not fulfill what you promised unto God. Pero huwag kang mag-alala. Dahil kahit man hindi mo nagagawa ito, darating ang araw kapag ang Panginoon ang trumabaho sa iyong buhay, magagawa mo na ang bawat sinasabi ng ating Panginoon sa iyong buhay. Just continue on. Magpatuloy ka lang. Magpatuloy ka lang na uupo sa mga upuan na yan kahit hindi mo nauunawa ang sinasabi ni Pastor. Magpatuloy ka lang kahit ikaw ay inaantok. Magpatuloy ka lang hanggang isang araw, hindi ka na uupo dahil ikaw ay nag-aalab sa ating Panginoon na hindi ka mapapagod sa pakikinig ng salita ng Diyos dahil mas nakakapagod ang magsalita sa harapan. Ikaw ay nakaupo, pero ikaw ay napapagod. Ang pastor nyo ay nakatayo, pero siya ay masaya na naglilingkod. Tandaan po natin, ang relasyon at paglilingkod sa Panginoon kapag ito'y nakakapagod, ang laging tinitingnan mo lamang ay benepisyo. Pero kapag ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, nagbibigay ka ng iyong buhay, ng iyong talento, ng iyong pananalapi, sa kabila ng kabaliktaran ng nangyayari sa iyong buhay at meron kang kagalakan, ibig sabihin, ang Diyos na ang naghahari sa iyong buhay. Kagagabi nga po, habang ako ay nananalangin, ang sabi ng Panginoon, manalangin ka pero huwag ka magsalita. Most of the time, we pray, we talk. We speak in tongues. We ask kung ano ba yung mga kailangan natin sa Panginoon. We ask for direction. And then the Lord says, just be quiet. Do not speak. Huwag ka magsalita. Dahil maraming pagkakataon sa ating pananalangin, majority naman ang tinatawag na ingredients ng ating pananalangin, alam nyo kung ano? Hinaing. Paghingi. Diba naghihinaing ka, Panginoon, yung anak ko, yung asawa ko, napakatigas ng ulo, Panginoon, baguhin mo. O kaya hihingi ka, Panginoon, bigyan mo ko ng bagong trabaho, tususan mo, payamanin mo, and that's good, hindi ko sinasabing hindi. Pero pwede ba minsan, na tayo ay makinig naman sa ating Panginoon? We keep on talking and talking and talking and talking. Kapag laging tayo nagsasalita, it's like, Lord, hindi mo alam ang aking pinagdaraanan. Alam ng Diyos ang pinagdaraanan mo. Alam ng Diyos yung kabigatan mo sa iyong buhay. Alam ng Diyos yung mga suliranin mo sa iyong buhay.
Because God knows everything in your life. Ang gusto lang ng ating Panginoon, pwede ba for a while, you keep quiet. You sip your mouth and let God talk in your life. Ang sabi ng isang bahagi ng Biblia in the book of Isaiah, chapter 30, verse 15, ano po ang sinasabi doon? For the Lord God, the Holy One of Israel has said, in returning unto me and rest, you shall be saved. In quietness and rest and confident, trust is your strength. So sa iyong hindi pagsasalita, sa iyong katahimikan, alam niyo po, nung ako'y nanahimik, nakatira pa, wala akong sinasabi, pinipilit ko, I am challenging myself. Sa oras na ikaw ay matahimik, marami naglalaro sa isipan mo. Naglalaro sa kaisipan mo that you are not worthy sa harapan ng ating Panginoon dahil marami kang kasalanan na gawa sa iyong buhay. Papasok sa isipan mo, napakarami mong problema. But try to conquer yourself. It's not about your mouth, it's also about your internal self na subukan mo, huwag ka muna mag-isip ng kung anumang bagay. Tandaan mo, ang pananalig nag-uumpisa sa isipan, sa puso at sa iyong spirito. Kagaya ng isang tubig, kapag ikaw ay nasa swimming pool o kapag ikaw ay nasa ilog, yung ilog malinaw yung malalim, malinaw yung baba. Pero kapag ikaw ay baba ng baba, galaw ng galaw, nakikita mo ba yung tubig? Siyempre, nagkakaroon ng kalabuan. The more that you speak, the more that you move, the more that you complain, the more that you do something in your own ways, the more na hindi mo nakikita yung kaparaanan ng ating Panginoon. Pwede bang manahimik ka muna? Pwede bang magbalik loob ka muna sa Panginoon? Sabi ng salita ng Diyos, come unto me, you are heavily laden, and I will give you rest. Yung pagdalo mo sa gawain ng Panginoon na kagaya nito, hinuhubog ka ng ating Panginoon, you work from Monday to Saturday, and you still want to do business on Sunday? You are saying that you love God. Pero hanggang ngayon, iniisip mo yung bayarin. Hanggang ngayon, iniisip mo kung paano yung paghahanda bukas. Pwede bang iwanan mo muna ang lahat ng isipin mo? Be like Mary, do not be like Martha. Yes, maganda ang plano ninyo sa iyong buhay. You have a noble cause. Na kailangan mo mapaaral ang iyong anak, kailangan maihanda mo ang kinabukasan nila, pero ang pinakamahal na, maihanda mo ang iyong buhay sa walang hanggang buhay. Pagkasama mo ang Panginoon sa iyong buhay, ang pabor ng Diyos, ang pagpapala ng Diyos, ang promosyon ng Diyos ay isusunod ng ating Panginoon sa iyong buhay. At paano mo makakasama ang ating Panginoon? Then rest in the presence of God. Mamahinga ka naman. Hindi ka robot. Mamahinga ka naman. Because this is Sabbath, this is Sunday, and every day, when you are in the presence of God, hindi magiging kabigatan ng trabaho. Dati, hinihingi mo ang trabaho sa Panginoon. Naisip mo na ba dati, hinihingi mo ang trabaho, ang negosyo. Noong nagkatrabaho ka, nagka-negosyo ka, ikaw na nagre-reklamo. Remember that gift? That job is a gift. That business is a gift. Kung ano ang meron ka ngayon, ito'y pagpapala ng Panginoon sa iyo, kaya pahalagaan mo ito. Kaya ka nabibigatan, alam mo kaya ka nabibigatan? Kasi ikaw ay nakatingin sa iyong sarili. Nakatingin ka na hindi mo kaya. Hindi mo naman kailangan na kayanin mo eh. Ang tingnan mo, kaya ng Diyos sa iyong buhay. That when I am weak, ang sabi ni Pablo, Christ is strong in my life. Your grace is sufficient for thee. Kaya kagabi habang ako'y nananalangin, hindi na salita, pinipilit kong labanan ng mga naglalaro sa aking isipan. Turo mo ang isipan mo that your mind is a battlefield. Ang isipan mo ang pinakalabanan ng iyong buhay. Tanda mo yung isipan mo, hindi makapaniwala na pinatawad ka ng ating Panginoon. Hindi makapaniwala na kaya mong gawin ito. Walang pangalan na you can't. There's no such name as a name of you can't. You can do it because with God, everything is possible. Walang bagay na hindi mo kaya. Kailangan kayanin mo dahil unang-una, ang sabi ng Biblia, is there anything too difficult for God? Genesis 18 verse 14, meron bang mahirap sa ating Panginoon? Tandaan mo, ang ating Panginoon nakalakad siya sa tubig. Tandaan mo, ang ating Panginoon nakapagpakain siya ng 5,000 tao. Tandaan mo ang Panginoon, nakabuhay siya ng patay. Kung nagawa yun ng Panginoon, sasabihin mo Panginoon siya, yes, oo, pero kaya mo rin ito. Sabi ng Biblia in the John chapter 14 verse 12, if you believe in God, then you can do these things. Kaya mo rin gawin ito. Na kapag ikaw ay nasa imposibleng sitwasyon ng iyong buhay,
Sabihin mo, in the mighty name of Jesus Christ. Magsabi kayo na magsabi. Ano ngayon kung hindi nangyari? Ulitin mo ulit sa susunod. Ang problema kasi sa atin, madali tayong sumuko dahil walang nangyayari. Hindi mo kailangan tingnan yung nangyayari sa iyong buhay. Tingnan mo kung paano ka binabago ng Panginoon. Ang sabi ko nga last time, it's not because of what you are waiting for, it's because of what you are becoming for. Hindi mahalaga yung iyong paghihintay o yung iyong inihintay. Ang mahalaga kung sino ka sa iyong paghihintay. Ikaw ba ay nagiging bugnutin? Ikaw ba ay nagiging mareklamo? Ikaw ba ay nagiging antukin? Ikaw ba ay nagiging tamad? Ikaw ba ay nagiging rebelde? O ikaw ay nagiging mapagpasalamat sa ating Panginoon? O ikaw ay laging lumalapit sa ating Panginoon that, Lord, salamat po na kahit man hindi natupad ang aking kahilingan ngayon, pero nadagdagan naman ako ng pagpapasensya. Panginoon, salamat po na kahit man ako hindi nagkaroon ng kagalingan ngayon, binigyan mo ako ng kalakasan. Because most of the time, we are always focused on those answered prayer. Pero doon sa hiningi mo, mas marami nang ibinigay sa iyo ang ating Panginoon. Nung nagkasakit ka, nagkaisa yung buong mong pamilya. Nung naputulan ka ng kuryente, doon mo nakita na marami palang taong nagmamahal sa iyo dahil tinulungan ka para makapagpakabit ka ulit ng kuryente. Huwag mo tingnan yung pinagdaraanan mo. Ang tingnan mo yung daan na inihanda sa iyo ng ating Panginoon. Alam niyo po, last Friday, sabi ko nga sa patutuo ko po sa overnight prayer, buhay ito balik natin, Sister Aren, in quietness and rest. Pag nabibigatan ako sa buhay, I do not know the right words to speak. Pag gulong-gulo ka sa buhay, sasabihin niyo, naguguluhan ka, Brother Jonathan? Mukhang napakatibay naman ng iyong buhay. Tandaan niyo, ang pastor, tao lang. Ang pastor napapagod, si Jesus nga nauuhaw Hindi po kami immortal. Hanggat nasa laman kami, nandun ang kahinaan namin. That is why you need to pray for your pastor. You need to pray for the leaders of the church. You need to pray for the workers. Dahil kapag kayo nananalangin, alam niyo bang benefits ng pananalangin? You read the book of Colossians, maya basahin natin chapter 1, verse 10 to 13. Mamaya na natin babasahin. I will just have a testimony to testify something. Tanda mo, kapag ikaw ay nananalangin, magkakaroon ka ng karunungan na nagmumula sa ating Panginoon so that you will have a spiritual understanding. And when you have a spiritual understanding, magkakaroon ka ng kalakasan na nagmumula sa ating Panginoon. Na kapag may kalakasan ka na nagmumula sa Panginoon, sabi sa Colossians 1, ang sabi doon, you will have patience, you will have perseverance, and you will have lots of faith and love sa ating Panginoon. Kaya ka napapagod sa isang bagay, sa isang pangarap mo, one of the things na sasabihin ko na isang kalakasan ko maghintay. Mahilig ako maghintay, pero sa aking paghintay, may ginagawa ako, nananalangin ako, humakbang ako, dahil naniniwala ako sa bawat paghihintay, ako ang binabago ng Diyos. Last time, Friday, or Thursday, Friday na nga kasi 12:15 a.m. Coming from Thursday. So nandun na maraming naglalaro sa aking isipan na mga kaguluhan. Maaaring nakikita ninyo ako malakas, kailangan maging malakas ako, dahil pag nakita nyo ako mahina, hindi nyo paniniwalaan sa salita ng Diyos na aking pinapangaral. At hindi mahalaga kung ano ang aking sinasabi, ang mahalaga yung aking ginagawa sa aking buhay. Because I can preach you, I can teach you, I can encourage you, pero kung ako naman ay hindi nyo makikita malakas, matatag, pinagpala, hindi kayo maniniwala. It's not about the preaching that I am preaching, it's about God being seen in my life. Because I do not represent myself. Sabihin mo sa iyong sarili, hindi ko nire-represent ang sarili ko. Nire-represent ko yung aking Panginoon. So last Friday, around 12:15 a.m., nang ako'y nakahiga na, biglang may nag-text sa messenger sa akin o nag-chat sa messenger. Hindi naman pwedeng text kasi hindi naman yun data or tinatawag na line ng telepono. Ang sabi niya, Pastor, kamusta? Sabi niya, mabuti ikaw, kamusta? Alam mo, Pastor, basahin ko lang yung mensahe. This is a word of encouragement. Do you believe that God's speaking in many ways? Alam mo ba na ang Diyos ay nagsasalita sa iba't ibang mga kaparaanan? God can speak through your problems. God can speak through angels. God can speak through pastors. God can speak through visions and dreams. And God can speak through people. Ang sabi niya, basahin ko lang so that I will not miss kung ano man. Hindi ko babasahin ng lahat, but I will have konting pagtalon-talon. Alam niyo, naiyak ako. Naiyak ako dahil
Doon ko higit na nakita, although nakikita ko naman lagi at nararanasan ko yung kabutihan ng Panginoon. Hindi ako naiyak sa pagpapala kasi wala namang pagpapala na pinansyal o kung ano man. Naiyak ako doon sa confirmation ng mensahe. Dahil itong lalaking ito, ay sabihin natin isang sikat na rapper sa ating panahon na tinitingala ng mga kabataan. Pero wag yun ang tingalain nyo ang Panginoon. Dahil yung pangalan, nalulstay yan, nabubulok yan. Ang sabi nitong isang grupo na isang sikat rapper, ang sabi niya, Pastor, kamusta? Naalala lang kita I just want to say thank you very much for your very existence. Sabi ko, Brad, bakit? Pag ginawa ko sa buhay mo. Ang sabi niya, alam mo, pwede ka naman maging maraming klaseng professional Siguro, inisip ko, pwede naman ako magnegosyo, pwede ako maging manager, pwede ako sa sales, para makabenta ng marami. Pero sa kabila nun, alam mo, Pastor, mas pinili mo na sundin ang boses ng Diyos. Kapatid, piliin mo sundin ang boses ng Panginoon. Huwag mong sundin yung mga boses na nasa paligid mo. The world will give you a lot of advice, but only God can lead you to your destiny. At ang sabi niya sa pagpapatuloy, ang sabi niya dito, skip ko na lang, gaya nito, alam mo, hindi aksidente na nag-message ako. Sabi ko sa sarili ko, ba't naman siya magme-message sa akin na napakaabalang tao nito? Ba't naman siya magme-message sa akin? Hindi naman siya mangungutang dahil may pera naman siya. Ba't naman siya magme-message sa akin? Sobrang kaabalaan ng kanyang buhay at medyo mabait siya. Diba? Pero sabi niya, hindi ko pa naniniwala. Gaya ng message nito, hindi ito aksidente dahil merong magandang pinasasabi ang Panginoon sa iyo sa sandaling ito. Ang sabi niya, the Lord is guaranteeing you that you are on the right path. Don't listen on the distraction that are surrounding you. Alisin mo yung mga gumugulo sa isipan mo. Just dedicate yourself unto the Lord. Ang sabi ko, naniniwala ako na boses nga ng Panginoon yung pinasasabi sa iyo. Yun ang sabi ko. Kasi alam mo, kahit ako isang pastor, marami akong pinanghinaan. Pagka nakikita ko na may mga taong umaalis sa simbahan dahil sila itinuwid mo, pag nakikita ko ang mga pag-uugali na hindi nababago, kapag nakikita ko yung mga tinulungan mo, napakaganda na sinasabi sa iyo, pero kapag nakatalikod na at wala nang makita sa iyo, sisiraan ka na. Ay, saan na galing yun? Galing mo sa kalangitan yon? Alam sabi niya, nagmura siya, ano ka ba? Blank ka ba? Tandaan mo, untouchable ka. Dahil kasama mo ang Panginoon sa iyong buhay. Huwag kang mag-alinlangan sa pinagdaraanan mo. Dahil tandaan mo, hindi kita i-message kung hindi ako sinabihan ng Panginoon at pwede bang pakisabi mo sa iyong Panginoon na sinabi ko ng buong buo ang mensaheng pinasasabi niya sa iyo na hindi ka nag-iisa. Alam mo, kahit iwan ako ng maraming tao, basta hindi ako iwan ng Panginoon, and that is a sure sign na ako'y magtatagumpay sa buhay because cursed is a man who trusts in man. Daan mo kapatid, may mga taong iniaalis sa iyo ang ating Panginoon sa iyong buhay because that is a part of pruning. Iniaalis ng ating Panginoon kasi hindi ka makalago because they are a parasite in your life. Masakit man ng aking sinasabi pero ito'y puno ng katotohanan. May mga pagkakataon na ginagamit ng ating Panginoon. Tandaan po natin, 4 na bagay bago tayo magpatuloy. Sometimes God speaks through vision and dreams. Ang sabi ng Biblia, babalikan natin to, Sister Aren. Iniisip ko, nasa Green Hills ako, Sister MJ, sana sasabihin ko Ang sabi sa Job 33 verse 14 to 15, For God speak once, and even twice, yet no one notices. Alam mo, bago natin pagpatuloy, maraming pagkakataon kapag ang Diyos ay nagsasalita sa iyong buhay, lagi siyang sumisigaw. Sumisigaw siya sa iyo dahil kitang-kita na yung mga taong ginagamit niya, nakita na yung mga sign na ibinibigay niya sa iyong buhay, ayaw mo pa rin maniwala. Nandiyan na yung pagpapala, nagdududa ka pa rin sa kapasidad mo.
Nandiyan na yung tinatawag na kaparaanan, ayaw mo pa rin tanggapin. Because you lack faith. Because you lack relationship with God. You're being so judgmental, Pastor Jonathan. Maraming kilala ang Panginoon. Pero hindi yun ang mahalaga. Ang mahalaga yung relasyon mo sa Panginoon. That you just not know God, but you have a continuous relationship with God. That you talk God every single moment of your life. Kapag ikaw ay sumasakay sa bus, kapag ikaw ay nagmamaneho, Panginoon, pwede po ba yung mga tao na nasa mga sasakyan, na may sasakyan, makarinig sila ng Ebanghelyo, Panginoon? Panginoon, pwede po ba yung jeepney driver magkaroon ng tinatawag na mga kota naman siya o higit pa doon sa kanyang pamboundary ang kanyang matanggap? Tama na yung pananalangin mo sa iyong sarili, you are not a Gentile. Kapag ang laging hinihingi mo yung paulit-ulit na hinihingi mo pagpapakita ito, na hindi ka nagtitiwala sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, don't be like a Gentile who keeps on praying the same kind of prayer. Baguhin mo naman, magpasalamat ka naman sa Panginoon. Panginoon, salamat po na meron na akong bahay. Panginoon, salamat po na meron na akong pambili ng bahay. Salamat po sa pondo ng aking pangnegosyo. Change the way you approach God. Panginoon, mananahimik naman po ngayon dahil sabi ng Biblia, in quietness and rest, I will have strength. I will have strength to continue on the battle, O God. At ang sabi sa verse 15, ano ba ang sinasabi? In a dream, in a vision, the night hear God's voice when deep sleep falls on men. Sa iyong pagtulog, kadalasan doon nangungusap ang Panginoon. Pero make sure bago ka tumulog, ayusin mo muna ang laman ng iyong puso. Dahil pag hindi tama ang laman ng iyong puso, ang mapapanaginipan mo, yung problema mo, yung solusyon na iniisip mo sa problema mo. Sabi yun ng Ecclesiastes. Let's transfer. Ecclesiastes 5 verse 3. Kung ano yung laging iniisip mo, kung ano yung laging pinagdaraanan mo, yun ang maririnig mo sa iyong buhay. Kaya hindi porkit nakapanaginip ka, huwag mo sabihin na galing ito sa Panginoon. Kung ang laging naiisip mo ay pera, tsak maiisip mo yung panahon na ikaw ay magkakapera. Isipin mo ang Diyos sa iyong buhay at isasaayos ng Diyos yung pagdaloy ng pagpapala sa iyong buhay. Isipin mo ang Diyos dahil kapag iniisip mo ang Diyos sa bawat araw, sa bawat segundo, sa bawat ginagawa mo sa iyong buhay, magkakaroon ka ng kapayapaan. Sabi ng Biblia, sa isang bahagi ng Biblia, Isaiah 26, those whose mind, those whose heart is in the Lord, He will keep you in perfect peace. Kapag puno ka ng kaisipan sa Panginoon, don't meditate on your problem. Don't meditate on your situation. Meditate on the Word of God. Ang iyong pagbulayan, hindi kung paano ka nabigo. Ang iyong pagbulayan, hindi kung paano ang nangyayari sa iyong buhay. Ang iyong pagbulayan ay ang salita ng Diyos dahil ang salita ng Diyos, it is the manual of your life. Your body is your destiny. Ang iyong katawan ay ang iyong tinatawag na kinabukasan. How do you treat your body? Where your body is spending, where will be your destiny? Kung ang iyong katawan ay lagi mong inaabuso, kung ang iyong katawan ay dinadala ka sa inuman, ang magiging destinasyon mo ay kamatayan at kahirapan. Kung ang iyong katawan ay dinadala ka sa pagbabakasyon, tanda mo, you are here on earth not for a vacation. You are here on earth because you have a mission. At ang mission mo, simple lang, to fear God. Magkaroon ka ng banal na takot sa ating Panginoon. At kapag nagkaroon ka ng banal na pagkatakot sa ating Panginoon, magkakaroon ka ng karunungan. At kapag nagkaroon ka ng karunungan, magkakaroon ka ng kayamanan. At ang kayamanan, saan mo gagamitin? Hindi mo gagamitin lamang para makapagbakasyon. Hindi mo lang gagamitin para sa pamilya mo. Gagamitin mo, Lord, pagpalain mo nga po ako para matustusan ang mga bayarin ko sa buhay. No. Hindi ka pagpapalain ng Panginoon para lamang matustusan ang iyong mga pagpapala sa iyong buhay at mga obligasyon sa iyong buhay. Dahil ang gusto ng ating Panginoon, the God that we serve, He is not a just enough God. The God that we serve, He is an overflowing God. Kapag nag-uumapaw ka ng pagpapala sa iyong buhay, hindi lamang para sa pamilya mo, hindi lamang para sa kamag-anak mo, kundi gagamitin mo to para matustusan ang simbahan, para matustusan yung mga mahirap sa kalsada, na kapag may nakita ka nagugutom, bibigyan mo ng hamburger. Kapag laging dinadalangin mo para sa iyong sarili, magiging mailap yan. Pero kapag ang dinadalangin mo, Panginoon, mag-umapaw ka. Remember this, God is not just repairing you.
hindi ka nire-repair ng ating Panginoon. Ginagawa kang buo ng ating Panginoon. God is not just only healing you. Hindi ka basta pinagagaling lamang ng Panginoon, binibigyan ka niya ng bagong kalusugan. Hindi ka lang basta pinapatawad ng ating Panginoon, ikaw ay ginagawang bago ng ating Panginoon. Kaya lagi mong tatandaan, hindi ka kakatagpuin ng ating Panginoon base sa iyong hinihingi. Kakatagpuin ka ng ating Panginoon base sa salita ng ating Panginoon. Kaya nga kung atin pong makikita sa oras at sandaling ito, ang ating buhay ay kailangan merong pagbabago. Kung sa cellphone, ikaw ay nagkakaroon ng pag-update, kailangan din mag-update ka pagdating sa pagkakilala mo sa ating Panginoon. Sa ating buhay, we have a bridge na kung saan kailangan natin tawirin. At itong tulay na ito, it will send us to our eternity. Maaaring sabihin mo sa akin na ikaw ay paulit-ulit na bumabagsak sa iyong pagkakasala, bumabagsak sa kabiguan, wrong choices after wrong choices of your life. One day, makikita mo, yung mga mali mong desisyon, hindi ka na magkakamali sa buhay. Dahil kasama mo ang Diyos sa iyong buhay. Don't say that you can't. You can do it. Dahil lagi mo sinasabi, I can do all things through Christ. Ang sasabihin mo, hindi ko kaya. Sasabihin mo na hindi ko kaya. Tandaan mo, hindi mo naman kailangan na kayanin mo. My grace is sufficient for thee. Kakayanin mo. Kakayanin mo na maging CEO ng iyong kumpanya. Kakayanin mo na mapalaki ang iyong mga anak. Sabi ko nga sa isang kapatiran, ngayon pa kayo nagduda, graduate na lahat ang inyong anak. Ngayon ka pa ng problema, na kung kailan tapos na ang iyong mga anak, kung kailan maganda na ang iyong buhay, ngayon ka pa ng problema, hindi ka ba nagduda nung panahon na ikaw ay walang-wala, tinaguyod ka ng ating Panginoon? Alalahanin mo ang ginawa sa iyo ng ating Panginoon. Huwag mong tingnan yung pinagdaraanan mo ngayon. Tingnan mo kung paano kanya tinulungan dati, tutulungan kanya huli ngayon, bukas at magpakailanman. Pinatawad kanya dati, patatawarin kanya ngayon, bukas at magpakailanman. Hindi ba nagbabago ang ating Panginoon? Maaaring ikaw ay nagbabago, pero ang Diyos ay hindi nagbabago sa iyong buhay. He is always there. Hindi siya ang nawawala, pero ikaw ay nagwawala. Hindi siya nawawala, pero ikaw ang tumatakbo sa ating Panginoon. Go back to your first love. Magbalik loob ka sa ating Panginoon. Tandaan mo sa ating buhay, there will be two eternity. May dalawa tayong pagpipilian ng pangwalang hanggang buhay. At itong dalawang pagpipilian natin ng pangwalang hanggang buhay, it is in hell or it is in heaven. Maaaring nagpapakasarap ka sa buhay ngayon at naniniwala ka na approve ang Panginoon sa iyo kaya maganda ang iyong buhay. I said on the radio broadcast, tandaan mo, ang isang bibitayan, ibinibigay ang lahat ng pagkain bago siya mamatay. Hindi validation na maganda ang iyong buhay na ikaw ay acceptable sa harapan ng ating Panginoon. Ang pinakamahalaga, meron kang pananalig at nakikita sa iyo ang magagandang gawa sa iyong buhay. Dahil kapag natugpuan kang tapat ng ating Panginoon, kung hindi man ikaw ang mag-aani yung iyong anak o yung iyong apo. Because you are the one who is planting seeds and God's making the one who make it grow. Kaya makikita po natin ang sabi ng isang bahagi ng Biblia in the book of Ezekiel chapter 3 verse 18. Ito ang trabaho natin bilang isang nakakilala sa Panginoon. When I say to the wicked, you will certainly die, and you do not warn him or speak out to him. Alam niyo ang problema sa atin? Natatakot tayo na sabihan yung kamalian ng isang tao. Alam mo bakit? Natatakot ka na baka hindi ka na isnabin eh. Natatakot ka na baka magalit sa'yo. Natatakot ka na baka talikuran ka. Always remember, only the truth shall set them free. Kung hindi ko sasabihin ng katotohanan, yes, people will hate me, but it's okay. Mas maganda na nasabi ko ang katotohanan para wala sa balikat ko ang kanilang dugo. I would not comfort you with just encouraging words. I will comfort you with the truth that is found in the Word of God. Hindi lang ang magsasalita ng pagpapalakas ng loob, kundi ang aking sasabihin ay katotohanan na nakasulat sa Biblia. Dahil kapag ikaw ay lumalakad sa katotohanan, ang tao laging magagalit sa iyo. Because they just want a comfort zone. They just want a good path na kanilang pagdaraanan. Pero kung iyon titingnan, yung mga bagay na pinagdaraanan mo ay gamit ng ating Panginoon para ikaw ay lumago sa iyong buhay. Lagi mong tatandaan, kapatid, even though that you are a broken vessel, even though na ikaw ay madumi sa iyong buhay, kayang-kaya ka pa rin
natira ng banal na Espiritu. Alam mo bakit? Si David nga makasalanan. 'Di ba? Siya ay mamamatay tao. Siya ay adulterer. Siya ay disobedient. Pero ang sabi niya, Lord, take not the Holy Spirit from me, O God. Because the Holy Spirit gives me the light, O God. The Holy Spirit gives me the comfort, O God. The Holy Spirit gives me the strength to overcome these problems in my life. Kaya huwag mong pagdududahan na wala sa iyong banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu ay nasa buhay mo sa oras na tinanggap mo siya bilang Diyos sa tagapagligtas ng iyong buhay. Nananahimik lamang dahil masyado kang maingay. At dahil sa iyong kainayan, ayaw mo sundin ang boses na pinagagawa sa iyo ng ating Panginoon. Dahil sa oras na sundin mo ang kanyang boses, tiyak na madadalin ka niya sa greater heights ng iyong buhay. Kaya nga sabi po dito, it is not about the question of unbelief. It is about how you will obey God. Naalala niyo po ba in one part of the Bible, in the book of Matthew chapter 21, verse 28 to 32, there are two brothers na kung saan ang sabi doon sa talinhaga, yung isang kapatid, ang sabi niya, no, hindi ko susundin yan. Pero ang sabi nung isa, susundin ko yan. Pero hindi niya ginawa. Many of us are saying, Lord, I love you. Lord, I will follow. Lord, I will do everything, O God. But when the trials come, ayaw mong gawin. Maaring hindi mo man magawa ngayon. Maaring hindi mo man magawa bukas. Pero always remember, don't discount yourself na ikaw ay tinataboy ng ating Panginoon because His mercy is new every morning. Ang ating Panginoon hindi magsasara sa iyo. Hanggang sa kauli-ulian ng iyong buhay, you may say no, but tomorrow you will say yes. You may say no today, hindi mo na maglilingkod sa Panginoon, but we will keep on praying for you. Tandaan mo, ang gawain ng simbahan, kaya masama ang pag-uugali ninyo dahil kulang ang aming pananalangin para sa inyo. You are the reflection of the church. You are the reflection of us. Dahil ang tunay na simbahan ay puno ng pananalangin. Ang iyong ituro sa iyong anak, hindi lang magagandang pag-uugali. Ang ituro mo sa iyong anak ay ang pagluhod sa iyong tuhod. Dahil kapag lumuhod sa tuhod ang iyong anak, makikita mo, yung kanyang pag-aaral, magiging siya number 1 sa eskwela. Yung kanyang tuition fee, magiging siyang scholar. Makikita mo, hindi siya mapapatropa sa mga tropang walang iya sapagkat alam niya ang katotohanan, alam niya na ang pinakamagandang kaibigan ay ang ating Panginoon at ang kanyang magulang. Your husband may build your house. Ang isang lalaki, ang isang asawa, ang pagtatayo ng kanyang bagay, gagamitin niya ang kanyang kamay. Pero ang pagtatayo ng relasyon, ang gagamitin niya ay kanyang puso. Sabi yun ni Miles Monroe. A husband may build a house by his hand, but he can build a marriage by his heart. Mga ama, mga nanay, mga tatay, hindi lamang pagtustos ng pera ang obligasyon nyo sa inyong mga anak. Kundi ang pinaka-obligasyon nyo sa inyong anak ay magkaroon kayo ng relasyon. Hindi po sila investment na kapag sila'y lumaki, sila ang magtataguyod at magsasalba ng iyong pamilya. Sa mga anak, hindi savings account ang inyong magulang. Pero lagi mong tatandaan na sa oras na ikaw ay manalangin, ituturo ng Panginoon ang kaparaanan sa iyong buhay. Sa oras na ikaw ay manalangin, makikita mo ang malaking pagkagawa sa iyo ng ating Panginoon. Kaya kung atin pong makikita, dito po ang ating teksto sa umagang ito. Teksto pa lang pala. Alas 12 na. In Ezekiel 36, verse 26 to 28. In Ezekiel 36, verse 26 to 28, ang sabi po dito, a new heart also will I give unto you. A new spirit will I put within you, and I will take away the stony heart out of your flesh. And I will give you a heart of, and I will give you an heart to you, and cause you to walk in the statutes, and ye shall keep judgment unto them, and you shall dwell in the land that I gave to your fathers, and you shall be my people, and I will be your God. Maaring you are saying, Lord, I am not anointed. Lord, I am a failure. Lord, hindi ko kaya eh.
Hindi ko kaya kasi hindi ako marunong. Wala akong karanasan. Tandaan mo, hindi mahalaga ang karanasan. Ang mahalaga, baguhin ka ng ating Panginoon ng bagong puso, bagong isipan at bagong espiritu. Dahil kapag ikaw ay bago nilalang na ng ating Panginoon, ang laging makikita mo, yung mga bagay na bundok sa iyong buhay, ito'y iyong aakyatin at gagawin mong katagumpayan. Ang sabi kasi ng isang bahagi ng Biblia, hindi umaalis itong mga demonyo. Hindi umaalis itong sakit. Ang sabi ng Panginoon, this will just go by prayer and fasting. But most of the time, we misinterpret. Magpa-fasting ako, magpe-pray ako, para dinggin ako ng Panginoon. Hindi yung pagpa-fasting, hindi yung pagpe-prayer ang didinggin ng ating Panginoon. Do you know that word, that verse, that statement of Jesus Christ doesn't mean yung iyong ginagawa, it's not a religious work na ikaw ay manalangin at mag-fasting. Ang inaalis ng ating Panginoon, kaya ikaw ay nagpa-fasting, kaya ikaw ay nananalangin, yung iyong unbelief. Hanggat hindi ka lubos sa makapaniwala, sabi ko nga po sa inyo, even though that we are Christian, hindi ibig sabihin buo na ang ating pananalig. Sabi ko nga sa mga kalalakihan, di ko alam kung dito o sa kabila, sabi ko nga sa mga kalalakihan, parang ganito yan eh. Pag ikaw ay lalabas ng bahay at nakita mong umulan o makulimlim at sinabi mong titigil ang ulan, magdadala ka ba ng payong? Sa natural na tao, sasabihin niya, Panginoon, hindi ulan. Pero magdadala siya ng payong. And that is a double-minded man. The currency of God is not your words. The currency of God is your faith that comes from your words. Ang ino-honor ng Panginoon, hindi yung iyong sinasabi. Ang ino-honor ng Panginoon, yung iyong pananalig na iyong ginagawa. Dahil sa pananalig na iyong ginagawa, doon mo makukuha ang atraksyon ng ating Panginoon. When I say, yesterday, hindi ulan, and it stops. Naalala ko merong isang kwento, somewhere in Germany, na kung saan ang kanyang tatay ay nagkaroon ng tinatawag na sakit na tuberculosis during that time, in the 1800s, 1880. Ang kanyang ama ay hindi nakakilala sa Panginoon, pero sa kabila ng hindi siya nakakilala sa Panginoon, siya ay tumawag sa Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, you need an experience. Alam mo bakit kailangan mo ng experience? So that you will make a difference. Kailangan mo magkaroon ng karanasan para magkaroon ka ng kakaibahan sa iyong buhay. Pag naranasan mo ang Panginoon na ikaw ay tinutustusan ng Panginoon, kahit man sunod-sunod ang mga bayarin mo sa iyong buhay, doon ka lalo mapapahaleluya. Pag naranasan mo na kahit iniiwan ka ng tao, pero ang Diyos ang magdadagdag na mas maraming tao sa paligid mo. Dahil ang Diyos, lagi mong tatandaan, sabi ko nga sa inyo last time, people has an expiration. Some, there will be for a reason. Kaya sila nandyan dahil may kailangan sila sa iyo. Some, nandyan lang sila for a season. Gamit lang sila ng Panginoon sa iyo. But some will be faithful no matter what happens in your life. Kaya nga ang sabi, dumaan siya sa tinatawag na tuberculosis during those days, 1800s. Hindi basta napapagaling ang tuberculosis. So sa madaling salita, siya ay nanalangin sa Panginoon. And then he experienced healing. From that moment, ang kanyang buhay, ang laging sinasabi niya sa kapwa niyang sundalo, yung kabutihan ng ating Panginoon kung paano siya binago at pinagaling ng ating Panginoon. Ikaw, nararanasan mo yung pagpapala, nararanasan mo yung pag-ibig ng ating Panginoon, hindi para itago sa iyong sarili. Nararanasan mo yan para ikwento mo sa ibang tao, ipagmalaki mo ang ating Panginoon. Ang laging ipagmalaki mo yung ginawa ng ating Panginoon. Dahil kapag pinagmamalaki mo ang ating Panginoon, bibigyan ka niya mas lalong marami pang karanasan sa iyong buhay. Because the God that we see Him, the more that you praise Him, the more that He raises your level of your faith. At dumating, so sa 6 na magkakapatid, yung pang-5, nakakilala siya sa Panginoon. Pero yung 4 niyang kapatid, hindi nakakilala sa Panginoon. Dumaan sila sa tinatawag na World War I na digmaan na kung saan ang Germany ay binobomba ng Russia. Sa madaling salita, itong pamilyang ito, ang sabi ng tatay niya, sige, ako na muna ang matitira dito sa gateway na ito. Tumakas na kayo, sumakay na kayo doon sa tinatawag na armored truck ng gobyerno para maitawid kayo papuntang isang bansa.
So sa kanilang pagsakay doon sa tinatawag na armored vehicle, they kept on praying and praying and praying and prayer. Nagsasabugan yung bomba sa daanan. At nang sila'y makatawid, lumipat sila ng isang state. Doon sa state na yon, maraming mga kasamahan nila doon sa mga truck na convoy ang namatay because of too much winter cold. Ang sabi niya sa Panginoon, Panginoon, bakit ganon? Nalalangin din naman sila. Pero bakit kami ang tinugon mo? Panginoon, bakit ganoon? So nagkakaroon siya ng katanungan. And then, the heaven is so quiet. Sa madaling salita, nakatawid sila. And then, they're riding, supposed to ride, ng isang malaking barko para sila ay pumunta sa panibagong bansa kung saan walang digmaan. At siya'y nanalangin na makasakay doon sa barkong yon. Alam mo, hindi sila pinasakay. At ang sabi niya, Panginoon, bakit ganon? Kanina tinugon mo kami, ngayon hindi mo kami tinugon na makasakay doon sa barko. Pero I know, God, you are in full control. Huwag mong pagdudahan ng Panginoon dahil lamang hindi ka tinugon sa panalangin. Ang problema kasi ng tao, ganito ang problema ng tao. Ang tao, pag mananalangin siya, gusto niya nandiyan yung answered prayer. Pero kapag siya'y tinatawag ng Panginoon, mamaya na po muna, Panginoon. Marami pa akong kaabalaan sa buhay. So sa madaling salita, hindi siya nakasakay sa barko and after 2 hours, nabalitaan niya yung barko, pinasabog ng torpedo. And everyone on that boat died. And then he realized when he grew up, ang sabi niya, kapag may plano sa iyo ang Panginoon, the Lord will preserve you. Because the Lord will use you mightily. Alam niyo po kung sino ang taong ito? This is the God's General, Reinhard Bonnke, who preached for more than 150 million souls across Africa. Pag hindi mo pa oras, inihanda ka ng ating Panginoon sa malaking paggamit niya sa iyong buhay. You don't need to understand what you are doing. The real problem with us is we do not know the mind of Christ. The moment that you knew the mind of Christ, you will understand His way. Kapag naunawaan mo kanyang kaparaanan, ang sabi ng Biblia, when there is no way, God will make a way. Kapag ikaw ay nasa dead na ng iyong buhay, doon gagawa ang Diyos ng mga kamangha-manghang kaparaanan. Kapag ikaw ay nasa kamatayan, doon mo makikita na ang Diyos ang tagapagligtas ng iyong buhay. Kapag ikaw ay tinalikuran ng mga tao, doon mo makikita na ang Diyos ang maglalagay ng mga bagong makakasama mo sa iyong buhay because you are entering into a new season of your life. Binabago lang ng ating Panginoon yung iyong puso dahil ayaw ng Diyos na meron kang bahid ng iyong nakaraan. Ang gusto ng ating Panginoon, siya lamang nilalaman ng iyong puso, siya lamang nilalaman ng iyong uso, at siya lamang ang lagi nilalakaran mo sa iyong buhay. Dahil sa paglakad mo sa iyong buhay, makikita mo na ikaw ay kailanman, walang segundo, walang minuto na ikaw ay pinabayaan ng ating Panginoon. If you will just know kung paano ginamit ng Panginoon ng mga tao para sa pagtataas niya sa iyong buhay. Don't doubt God. Tandaan po natin, ang sabi ng Biblia, all things work together for good to them that love the Lord. Ang sabi ng Biblia, the evil that was meant for you, Genesis 50, God will turn it for good. The mess that you are passing right now, those dark moments in your life, iaalis ka ng Panginoon sa dilim ng iyong buhay upang ikaw ay ilagay niya sa liwanag ng iyong buhay at makita sa iyong buhay from being just a janitor to being a businessman. From being just in the prison cell sa pagiging panibagong tao sa iyong buhay na ikaw ay pagkakatiwalaan ng Panginoon ng posisyon sa iyong buhay. Ngayon ka pa ba magdududa sa ating Panginoon? Lagi mong tandaan, hindi mahalaga kung ano ang talento mo. Hindi mahalaga kung sino ka. Ang mahalaga magtiwala ka lang sa ating Panginoon. Ang sabi doon sa ating pinag-aaralan kanina, you will live in the land that God has promised you. Ayaw ng Diyos na manatili ka sa iisyo ng iyong buhay.
Ayaw ng Diyos na lagi naghahabol ka sa iyong mga bayarin sa iyong buhay. Ayaw ng Diyos na lagi ka nakikipagtalo sa iyong anak. Ang gusto ng ating Panginoon na sa gitna ng pinagdaraanan mo, manahimik ka lang, magpuri ka lang, magpasalamat ka lang sa Panginoon at makikita mo isang beses sa iyong buhay, mababago ang sitwasyon ng iyong buhay. Mahaba pa po sana, but I will cut the long story short. Narinig ito ng mga kalalakihan sa bahay nila Sister Nori. Last Saturday, umakyat po ang mga kalalakihan sa Prayer Mountain para i-rehabilitate ang Prayer Mountain. That is why I am challenging every one of you. Tustusan natin ang Prayer Mountain. Dahil ang Prayer Mountain, ito ang pinakamakapangyarihan lugar ng ating Panginoon because everything starts in prayer. Kung kayo'y nahamon, sabi ko nga sa radyo, humamon tayo ng 100 tao na magpe-pledge ng 1,000 piso. Mag-pledge kayo mamaya ng 100 tao na magpe-pledge ng 1,000 piso para matapos na natin yung 3rd floor ng Prayer Mountain. Ang sabi ko sa kanila, nakipagkwentuhan ako, I truly believe that people grow through fellowship. Nakikwentuhan kami, anong buhay mo? Sabi niya, Pastor, alam niyo po, 2 years ago, nung wala pa ako dito sa simbahang ito, alam niyo po kung ano ako? Hold upper po ako. Sabi naman nung isang kasamahan namin, alam niyo po, Pastor, ang aming pamilya, nung kami hindi nakakilala sa Panginoon, ang kinakain lamang namin, pagpag. Namumulot po kami sa mga restaurant, hugasan namin o nanghihingi kami sa mga kapitbahay namin ng mga patapon na pagkain, hugasan namin, lalagyan namin ng magic sarap para magkaroon ng lasa o ng asin para lamang makatawid kami sa buhay. Kaya ikaw marirealize mo sa buhay how blessed you are. Tapos ikaw reklamo pa rin ng reklamo. Ang sabi pa nung isa, alam niyo po, Pastor, kami magkakapatid naman, dun sa dakong iyon, Pastor, lahat ng mga kursunadahan namin, ginugulpi namin. Ang sabi naman nung isa, Pastor, alam niyo po yung buhay ko, 3 kami magkakapatid. We are triplets. Pero nung kami sanggol pa, 8 months or 9 months, naiwan kami ng aming nanay sa sala sa baba dahil lumabas yung aming nanay sa kapitbahay, nagbadyong. Pagbalik ng aming nanay, patay na yung 2 dahil kinain na ng bulldog. But when we know God, nagbago ang paningin namin sa buhay. Na mula sa pagpag ang aming kinakain, more than 4 times a day na kami nakakain ngayon. Na mula sa hirap na hirap kaming mamasahe, ngayon, Pastor, alam nyo, itong isang kapatid namin, siya ang namumuhunan para matustusan yung pamasahe namin 4,000 kada linggo. At alam nyo anong nangyayari sa aming kapatid? Siya ay no read, no write, hindi nakapagtapos sa pag-aaral. Pero siya ang may hawak ng isa sa pinakamalaking elevator company. So ang Diyos ay hindi tumitingin kung sino ka. Ang Diyos ay tumitingin na maganda ang magiging gamit niya sa iyong buhay. Ang kailangan mo lamang ay isuko lahat sa ating Panginoon. Ang kailangan mo lang ay magalit ka na, ayan na lang ba? Alam mo kapatid, hindi ka lang umaatin dito because it is a routine. Huwag ka dumalo na Sunday service dahil nakagawian ko na ito eh. Ito na naituro ng aking magulang, kailangan daw every Sunday dumalo ko sa gawain ng Panginoon. No! Attending Sunday service, it's not a routine. Attending Sunday service is you are knowing and analyzing and understanding your purpose in God. That your purpose in God is to fear God and to grow in the knowledge of God and to grow in the love of God and to grow in faith. Hindi ka lang dumadalo para kumanta, hindi ka lang dumadalo para makatanggap ng salita ng Diyos. Dumadalo ka para baguhin ka ng ating Panginoon mula sa sistema ng mundong ito na hanggang paycheck to paycheck ka lang, na hanggang pagkakinsi at katapusan ka lang. No! He can create great and mighty things in your life. He can do great and awesome things in your life. Kayang-kaya ng Diyos na makagawa sa iyong buhay, hindi ka lang pang backyard planting. Ang ating pastor sa Bicol, sa kabila ng matinding mga pinagdaanan nila doon, ang sabi niya, Pastor, alam niyo po ang isa sa pangarap ko sa buhay, una, makapagligtas sa maraming kaluluwa, maraming mga disciple, at pangalawa, gusto ko po na tithes and offering ng simbahan ay 1,000,000. So that we can help a lot of people and we can buy our own church. And we can help the main church.
Pag ang purpose ng iyong buhay ay hindi para sa iyo at para sa iba, makikita mo pag ang Diyos ang nagbukas ng oportunidad sa iyong buhay, hindi pwedeng hindi ka mapapagpala ng ating Panginoon. At ang pastor natin doon ay may-ari na ngayon ng malawak na palaisdaan. Ang pastor natin sa Bicol ay may-ari na ngayon ng malaking babuyan. At sabi niya, Pastor, by next month or by 3 months from now, bibili po tayo ng 3 hektaryang lupain. Dahil napakayaman ng ating Diyos. Mayaman ba ang inyong Diyos? Pag mayaman ang iyong Diyos, malaki ang pagtingin mo sa iyong sarili, kaya malaki ang iyong pananalig sa ating Panginoon. At susundin mo ang Panginoon hindi dahil sa pagpapala, susundin mo ang Panginoon dahil siya ay Diyos ng iyong buhay at napakabuti ng ating Diyos sa iyong buhay. Kaya nga sa ating pagtatapos, overtime tayo, 12:15, hinahamon ko po ang bawat isa sa inyo. Ang tunay na pagpapala, wala sa tithes and offering. Ang tunay na pagpapala ay paglabas sa iyong nakasanayan. Ito kasi yan eh. Sabi ko sa isang kapatid, alam mo, ang isang kalungkutan ko, pag nagkakaroon ng challenges sa church, kadalasan yung tithes and offering, binabawasan nila para ilagay lamang dun sa special challenge. So ibig sabihin, wala naman lumaki. Kasi yun pa rin yun eh. Pinitas mo yun doon sa dating binibigay mo, walang pagbabago. Tanda mo, bilang isang Kristiyano, bilang isang bago nilalang ng ating Panginoon, hindi ka na natatakot sa pagbibigay ng pera. Kasi kapag ikaw ay natatakot sa pagbibigay ng pera, ibig sabihin ang sinasamba mo pa rin ay ang iyong laman. Ang sinasamba mo pa rin yung iyong kakapusan. Hindi dapat mahirap ang simbahan kung ang bawat isang Kristiyano ay magtataguyod at hakbang that out of their poverty, God is not an anti-poor. Ang ating Panginoon, ang sabi niya, He anointed you to preach the good tidings to the poor. Ikaw man ay mahirap ngayon, pero hindi ka mananatiling mahirap. At ang susi sa pag-alis mo sa iyong kahirapan ay yung pagbibigay. Dahil ang pagbibigay ay pagpapakita, Panginoon, itong perang ito, like Elijah, hinamon yung tinatawag na balong babae, ibigay mo sa akin ng pagkain mo. Pero anong sabi niya? Hindi ko ibibigay ito eh. Kasi iniisip ko ang aking anak. Like Abraham, Panginoon, kakahingi ko pa lang sa iyo nito eh, ni Isaac eh. Hingin mo agad sa akin. The question is, our greatest enemy is not Satan. Our greatest enemy is ourself and your money. Kaya nga sabi ng Biblia, kapag marami kang luggage, hanggat nakakonekta sa iyong buhay, alam niyo bakit pinagpapala ang pastor? Wala naman kaming sweldo sa simbahan eh. At kagaya nung sabi ng classmate ko, na miyembro ng ex-batalyon, na isang leader nila, hanga ako sa iyo, pastor. Kasi pwede ka naman magtrabaho eh. Pwede ka naman magnegosyo eh. Pero sinunod mo ang boses ng Panginoon. Hindi ko sinasabi ang pastor, lahat kayo. You can be a president of this nation. You can be a business tycoon. You could be the CEO, the president of your company. Pero ang laging tingnan mo, huwag yung kita ang habulin mo. Sa mga nagnenegosyo at nagtatrabaho, huwag yung kita ang habulin mo. Ang tingnan mo, makita sa iyo ang Panginoon. Huwag kang magtrabaho dahil sa posisyon. Huwag kang matisod dahil sa oposisyon. Maglingkod ka para sa Panginoon. Pag naglingkod ka sa Panginoon, ang sabi ng Biblia, ang paglilingkod hindi mo naman kailangan. Wala naman full-time eh. Ang kailangan full-time ka Monday to Sunday. Na tumatawag, na nanalangin sa Panginoon. Don't just say that, Lord, sabi ng Biblia, seek ye first the kingdom of God. Kailangan maging buhay mo ito. Na sa pagsasara ng gabi at pagbubukas ng umaga, hindi pwedeng hindi ka nananalangin sa Panginoon. Hindi pwedeng hindi mo pinupuno ang iyong buhay na salita ng Diyos. Dahil kapag napuno ang iyong buhay na salita ng Diyos, mapupuno ka ng karunungan, mapupuno ka ng kaparaanan, mapupuno ka ng pabor ng ating Panginoon. Dahil kapag kasama mo ang Panginoon sa iyong buhay, God will preserve you and God will lift you up and God will give you the blessings that you are needing. And more than that, ang ibibigay sa iyo ng ating Panginoon. Pagpapalain ka ng Panginoon, pagtatagumpayin ka ng Panginoon, at dadaling ka ng Panginoon sa mga lugar na hindi mo pa nararanasan sa iyong buhay. Ang sabi ko nga sa post ko last time, the going may be tough,
but the top will be going. Kagaya kapag ikaw ay papunta sa Canada, papunta sa Amerika, mahaba man yung flight. Maglilipat ka man ng connecting flight, pipila ka man sa immigration, sa ticket booth, or kung saan man yan. Pero hindi yun ang mahalaga. Ang mahalaga, makarating ka dun sa destinasyon. Huwag mong tingnan yung iyong mga baggage sa buhay, kabiguan sa iyong buhay. Kayang-kaya kang gamitin ng ating Panginoon. He has the power to change your life. He has the power to bless you. And God is calling you right now to get out of that poverty mentality. Get out of that sinful life. Dakilang Ama, sa oras at sandaling ito, kami po ay nasa iyong harapan para isuko ang lahat-lahat sa iyo. Na kami ay iyong tinawag, hindi para manatili sa aming buhay. Tinawag mo kami, Panginoon, para ikaw ay parangalan sa aming buhay. Para kami maging maunlad, mabuhay sa kabanalan, at sumunod sa iyong salita. Because only in the obedience of the Word of God, then we will become fruitful in our life. Madali, Panginoong Yesus, na matutunan ng iyong salita. But what separates us from the less is obedience, O God. Because in obedience, O God, it shows that we trust in you, we depend on you, and you are the only source of our life. Kaya baguhin mo nga po ang puso, ang espiritu nila, ang isipan nila, Panginoon. Once these things are new, then they can enter into the new season of their life. No more complaining, no more fear, no more sin. Because you have called us, O God, to be holy. In Jesus' name, amen. Mga kapatid, gagamitin ko ang oportunidad dito. Huwag kayong mag-alala, hindi pa ngayon. Magpalista po kayo sa mga usher po natin. We need 100 people. Hindi po malaki, hindi po biro ang pangangailangan ng simbahan. Hindi ito makakaya ng main church. Pero makakaya ito kapag sama-sama tayong tulong-tulong. We need 100 people. Dahil lang, simple lang naman ang pangangailangan ng third floor eh. 500,000. For the glass window, for the flooring of the tiles, and for the roofing. Tandaan po natin, huwag natin hayaan, ang sabi nga ng isang bahagi ng Biblia, kaya hindi kayo napapagpala. Nakalimutan ko lang kung saan verse sa Bible yon. Dahil nung kayo umalis sa tinatawag na Babylonia, na wala kayo sa exile, ang unang inisip ninyo, ang inyong pangarap. Inisip ninyo na pagandahin ang inyong mga tahanan. Inisip niyo na makabili muna kayo ng cellphone. Inisip niyo na makabili muna kayo ng laptop. Inisip niyo muna. Makabili kayo ng mga pansarili niyo, pero hinayaan niyo nakatiwangwang ang templo ng Panginoon. That is why, kumakain ka, pero hindi ka nabubusog. Malaking pera ang pumapasok sa iyong buhay, pero laging lusaw. Nagpaplano ka sa iyong buhay na magaganda, pero laging sumasablay. Because you have forgotten your first priority in life. Na itaguyod ang templo ng ating Panginoon. You are the temple of God. And your blessing is connected sa iyong pagbibigay. Get out of your poverty mentality. Get out of always thinking may kailangan ako. Ang tingnan mo, kailangan ka ng Diyos. Hindi sa dahil kailangan ka niya, dahil magpapatuloy ang Panginoon kahit wala ka. Ang laging ilagay mo sa iyong sarili, Panginoon, ako ang gamitin mo. Wala man akong pera, pero ako'y tatayo sa oras at sandaling ito at magpapalista. So that next Sunday, ang sabi nga ng isang kapatid, just a testimony, Sir Jonathan, nung umamon ka po sa radyo, wala kang pera. Pero biglang dumating yung 7 mamasahihin ko. Kaya nagkaroon ako ng 1,000 pambigay. Ang sabi nga nung isang kasamahan natin sa Prayer Mountain, nila Pastora Magda, nung first Monday, 2 months ago, ewan ko kung nandun si Sister Jasmine, sabi niya. Ang sabi ko noon, hindi ko na matandaan, pero pinaalala niya, ang sabi niya, huwag kami magre-reklamo, hindi ko alam kung parang ganun eh. Magpasalamat kami sa Panginoon, and also expect, magkakaroon ka muna ng problema. Ang sabi niya, Pastor, pagkababa ko, nilagnat ako. Pero after 2 weeks, binigyan ako ng postiso na worth 20,000.
Before any breakthrough, meron mo ng breaking sa iyong buhay. Before a blessing, there should be an investing. You do not just invest your money, you invest your faith. Ang sabi ni Pablo, your giving is not supplying the needs of the ministry. Yung pagbibigay mo, hindi ito pagtustos sa gawain ng Panginoon. Yung pagbibigay mo ay pagpapakita ng iyong pagmamahal, pananalig, at paggawa sa salita ng Diyos. So mamaya po, bago tayo magtapos, nandiyan si Sister Grace. Magpalista po kayo kay Sister Grace. We need 100 people. Sa Green Hills, nag-challenge po tayo, not just only for the prayer mountain. And sabi ko, we need 100 people para sa rentals ng church na ito. Kasi alam niyo naman po sa Green Hills, pay before a month. Sabi ko, Panginoon, kumikilos na iba eh. Dati, baon sa utang, nakalaya sa utang, tapos nung nakalaya sa utang, ang gusto naman, magbayad muna bago ka gumawa. Ang Diyos ay nagbabago. Kaya kailangan din ikaw ipataas ang yung decision. At makikita mo, God can bless you more than what you can think or imagine. Ang sabi ng isang pamilya, Pastor, pwede ko bang yung buong pamilya namin kahit yung sanggol, ipalista? At pagkabigay niya ng 10,000, ang sabi niya, Pastor, may malaking kontrata ako sa Makati. Salamat sa Panginoon na merong humahamon na hindi natatakot, na kahit kami mahirap, tinuturuan kami magtiwala sa Panginoon. Kaya maraming salamat po, pagpalain ng Diyos ang bawat isa.